Ako tamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. O Diyos nga balaan, panalangini kini nga mensahe nga magapadayon kung may mohangtod sa imong pagpadi. Tabangi usab ko nga nang magadumala ni ani Ginoo. Ihatag nako ang maayong panglawas luyo sa mga virus nga among gitubang karon. Anay among mga kaigsunan nga naa karon sa balayong tambalanan. Si Ate Shirley Saisun, panalangini siya, dihugi siya, ayuha siya, milagruhi siya Ginoo. Labi na si Pado, Brother Pado. Agasit, imo silang panalingan yan. Ana karon sila sa mga balatian nga gihambin karon. Busa, ikaw man ang Diyos o doktor sa tanang doktor, imo silang panalanginan nga makauli sila nga malipayon. Panalangini usab kini nga YouTube channel sa ginagmay nga pamaagi sa pagmensahe. Pinaagi nining ginagmay ang pamaagi kini mo kanap sa tibuok kalibutan. Usa Ginoo ko nagampo sa mga viewers karon, imong dihugan sa panalangin gikan sa may panglawas, material, spiritual, mental Ginoo. Ug labaw sa tanan. Ang among pagtuo diha kanimo nining hinapos nga panahon sa kalibutan, magapadayon, magasalig diha kanimo Ginoo. Sa iluwa kami sa among kalapasan sa ngalan ni Jesus nga manunluwas. Amen. So, malipayon ako nga nakiguban na pod kaninyo karon nga sa matagadlaw nga Sabado kita nagatuon sa pulong sa Ginoo. Happy Sabat sa tanan. Sa tibuok kalibutan, may gabi, may udto, may buntag sa tibuok kanatong tanan. Kaya naglailahi man tag mga oras sa tuang manason. Labi na sa amuang Paglaban District nga nagapadayon sa pagtubo sa pulong or sa pagtubo, paguswag sa kaigsunan, pagdaog o gamiling kalag. Kung gani na may mga pipila ka mga lugar karon nga tukuran nato iglesia. Busa ako nagampo nga sa kanunay ng inyong mga pagtabang financial, mga support ninyo pinagi sa pagampo. Binangyo na ko sa kanunay ng mga padayon ka. Sa to mga viewers, pasalamat ta karon. Nga to nga subscribers. Newswag na. Kung gani, sumala sa record. Kana sa YouTube na ko, dili pa na siya. Apan sa analytic mga kaigsunan sa YouTube, naa na siya sa 6,700 ka-subscribers. So, salamat kayo sa mga subscribers. So, wala pa naka-subscribe, palihog, subscribe na mo. Aron, may enhance pod. O, dako po na ang panalangin sa ito ang YouTube channel. Ginagmay nga pamagi sa pagsangyaw sa mga balita. Apan, wala ko nagdahom. Madaghan nag-text na ko nga pinaagi di ay sa pulong sa Ginoo. Ginabatbat na to matagadlaw nga Sabado. Ang mga OFW na to, especially mga OFW, na yung mga panahon nga nawadaan sila paglaom. Apan, pinaagi niya nga pulong. Sila nagpadayon ng trabaho, inspirasyon nila, ang Ginoo sa ilang trabaho, nakabaton sila paglaom. So, kanatong tanan, happy Sabat. Ang akong hangyo lang kaninyo, nga kini nga YouTube channel, i-share kayo ninyo. Subscribe, like, then i-share kayo ninyo adto sa uban. Aron daghan ang madasig sa pulong sa Ginoo. Ang title sa ako ang mensahe karon, The First 5 I to Your Miracle. Tutunan nato kining first 5 nga I. Alang sa patagusan nato kung gusto kita makabaton og milagro. Og napamatud-an ni sa panahon ni Jesus Christ sa dinhi pa siya sa yuta. Ug gani tanaw nato kining John chapter 2 verse 1 to 10. Nga kini nagpamatud nga naagi milagro. Apan ang pangutana unsaon nato nga makabaton kitag milagro. Sutun-an nato kining 5 kaay. Imo kini magahatag nato giya nga makabaton kitag milagro. Kay daghan kanato karon naghandom og milagro.
labi na sa mga katawhan nga nagbalatian. Ingon sila, Pastor, handom na ko nga mamilagruhan ko. Nga mulahutay pa nga ako ang kinabuhi. Mo ka ng handom nato sa matagusa. So, kini nga chapter 2 atong basahon sa dayon ato ang tunan ang mga ay ni ani nga kapitulo. Verse 1, nagaingon diri, on the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Verse 2, now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Katulo, verse 3, nagaingon diri, and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Verse 4, nagaingon diri, Jesus said to her, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Verse 5, his mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Verse 6, nagaingon siya diri, now there are 6 water pots of the stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons. Verse 7, nagaingon diri, Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them out to the brim. Verse 8, nagaingon diri, and he said to them, draw some out now, and take it to the master of the feast. And they took it. Verse 9, nagaingon diri, when the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. Verse 10, nagaingon diri, and he said to him, every man at the beginning set out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior you have kept the good wine until now. Jesus, during his ministry, my friend, in this world performed many miracles. The first miracle, Jesus was turning the water into wine at the wedding of Cana. We can learn many truths from this incident. Mga kaigsunan, ini nga sugilanon, daghan kitang matun-an nga kamatuoran. Akong sumadahon gamay ang maong teksto o kapitulo. Invite si Jesus sa usa ka kasal. Siguro daghan kay mga tao kay pag-invite niya sa diha nga nangaon sila kining wine nga mao pinaka-espesyal nga inunon sa panahon sa kasal. Sa una nga panahon mo kining pinaka-espesyal. Naubsa na hutdan sila tungod sa kadaghan sa maong mga katawhan nga nitambong sa kasal. Ang inasal niya ato sa mama ni Jesus Christ nga mo si Mary nagtaho dito na nawad-an nami sa may mahimo ani. O si Mary nitaho pod kang Jesus Christ nga mao ning problema. O sa direct istorya, giingnan ni Jesus Christ tanan nga mga jars butangan niyo tubig. Og didto nahimo nga milagro. Og ang wine gitilawan sa mga guest. Pinakalami nga wine sukad sa ilang pagkatao nga nakatilaw sila. Perting lamia kayo. Og ang kasal nagpadayon nga malagpuson kay gi-invite nila si Jesus Christ. Mo kining primero nga milagro nga nahitabo niani niyo taas sa panahon ni Jesus Christ. So tunan usab nato kini nga sugilanon bisag kumo na ni kaayo nga sugilanon apan atong tunan kay nay lima di ay kaay nga nga makuha nato niini nga kapitulo nga gusto nato nga makabaton usab tag
milagro sa atong kinabuhi. Number 1 ay invitation. Pinaka maayo kaayo nga pamaagi nga na gihimo nila sa panahon sa kasal sa Kana. Verse 2 nagaingon rin, now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Kung gusto mo milagro sa inyong kinabuhi, imbitara si Jesus Christ sa inyong kinabuhi. May okasyon man o wala, kung gusto kang milagro sa imong kinabuhi, imbitara si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Apan, unsaon man nato pag-imbitar si Jesus Christ? Pinakasimple, common. Family worship. Dili lang kay ikaw ang mag-invite at dili lang ikaw mag-worship sa imong kaugalingon o ramahan baka o inahan or anak, kundili na ignatawag nga hiniusa. Family worship kung naatanan ang panimalay. Ayaw itugot nga kung mag-worship ta na mga membro nato sa panimalay nga wala nakatin nga naarapod diya sa inyong panimalay. Busa, pukawon, bahala katulgon, pukawon ginato. Kay mao ning pamaagi nga ginbitar nato si Jesus Christ sa diha nga kita mo worship. Ug gani si Joshua nagaingon diri 24 verse 15 nagaingon diri, but as for me and my household, we will serve the Lord. Gusto ni Joshua nga dili lang siya magalagad, magaserbisyo sa Ginoo, magadaig sa Ginoo. Handom niyang iyang tibuok nga panimalay, imbitaron nila si Jesus Christ sa ilang kinabuhi. Kaya ang pag-worship, usa ka na ang imbitar nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Kung imbitaron nato si Jesus Christ, kung naa may mga problema sa atong kinabuhi, siya maghahatag milagro sa matag usa kanato. If we want to experience a miracle, we must first invite Jesus into our lives. Jesus was invited to the wedding of Cana. Mohinungdan ng ilang problema, wala gayon nagbalampuson ang problema, kundi nagbalampuson ang kasal kay na si Kristo sa ilang kinabuhi samtang sila na naay okasyon nga maong kasal. Walay problema. Kanang problema, dili na siya mulahutay, temporary lang na. Kung si Kristo inyong ginvite sama sa pag-worship, usa na di ay nag-invite nato si Jesus Christ. If Jesus had not been invited to that wedding, the miracle would not have taken place. We must invite Jesus into every area of our lives. We must seek His blessing and His guidance in every aspect of our lives. Kung wala ginvite si Jesus Christ katong wedding, walay milagro nga mahitabo dito. Busa sa atong kinabuhi, imbitaron nato si Jesus Christ aron makaplagan nato ang panalangin ug siya magagiya kanato bisag unsa mga aspeto sa atong kinabuhi. Ana siya mo perform og milagro sa atong kinabuhi. Number 2, intercession. Verse 4 nagaingon diri, Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." Atong hinduman nga ang mama ni Ginoong Hesus nitaho kang Ginoong Hesus nga nawad-an na sila og wine. Tanan sila ni ato kang Jesus Christ nagpakiloy siguro. Jesus, wa na may wine unsa may buhaton namo. Mga kaigsunan, kung gusto tag milagro sa atong kinabuhi, kung nawad-an tag mga paglawom, nawad-an ta og mga membros panimalay tungod sa kamatayon, nawad-an ta sa tanan mga gugma, nawad-an tag gugma sa atong isikatao, banag-asawa, nawad-an tag gugma sa Ginoo. Imbitara si Ginoong Hesus pinaagi sa ginatawag nga pagampo. Intercession. Kaya nagaingon sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10, nagaingon siya diri, Jabez cried out to God
And God granted his request. Basahan na ninyo. Nga si Jabez nagampo siya, Ginoo, panalanginan gid ko nimo. Ilikay ako sa mga balatian, sa mga kasakit. Uligingon pagid siya, Ginoo, ang akong mutlanan patas palapda pa. O kanang iyang pagampo. Nagingon ng balahan kasulatan, and God was granted his request. Niabot ang milagro sa kinabuhi usab ni Jabez, kay gitubag sa Ginoo ang iyang request or intercession diha sa Ginoo. The second step for a miracle is to intercede before the Lord and to make a request known to Him. Abi ninyo sa wedding sa Cana, diduol gid ang kinasal dito kang Mary. Nabangi mi. O niadto si Mary kang Ginoong Hesus, nag-request siya. At the wedding in Cana, when they ran out of wine, Mary, the mother of Jesus, made it known to Jesus. Request lang kita. Intercession pagampo sa Ginoo kung gusto kag milagro sa kinimong kinabuhi. Sama sa panahon sa wedding sa Cana. We must also take all our burdens to the Lord. Atong sangat sa Ginoo. Ginoo, di na ako makaya ni. Imuha na lang ni tanan. Diya ni na mo isangat kanimo. Instead of rushing to our friends and relatives to share our needs, we must first take it to the Lord and cast our burdens upon Him. Wala tayo lain paingnan. Kung sa'yo matarantar ta, mato ta sa atong mga ikalaan, okay naman na mga kaigsunan, i-share na to ang mga burden kanila, apan labaw tanan, primero gayon. Isang at tanan dito sa Ginoo. Miracle will happen. Unaay si Kristo sa atong kinabuhi. Invitation, invite Jesus. Intercession, pagampo sa Ginoo. Mo kana nga nay milagro sa atong kinabuhi. Simple ra di ay kung gusto tag milagro. Ikatulo, instruction. Verse 5, his mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Giingnan sa mama ni Ginoong Hesus nga mao si Mary, giingnan niya mga sulugoon. Unsay instruction sa ni Jesus Christ. Unsay sugo niya, tumana lang gid ninyo. Sumaw ka na ang gusto sa Ginoo nga natay ginatawag nga pagkamasulondon. Obedience. Kung unsa kan instruction sa Ginoo, tuman lang yun aron mahitabo ang milagro sa inyo nga kinabuhi. Unsay mga balaod sa Ginoo, tumana lang yun aron mahimo sa Ginoo ang iyang milagro sa matag usa kana. Bisan gani sa tuang nasod karon, kumusunod lang ta sa mga health protocol. Siguro malikay kita sa mga katalagmay. Psalms 128 verse 1, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Bulahan ang tanan na madlukon diya sa Ginoo nga nagalakaw sa pagkamatinudanon, nagalakaw sa pagkamatinumanon diha kaniya. So mga kaigsunan, usa nga makabaton tag milagro, kung maminaw ta sa instruction sa Ginoo o kita mo obey sa iyaha nga instruction. Kay nahitabo nga nag-instruct siya, ipuna ang mga jars. So gisunod nila na. Munang sa ikatulo, the third step is to be taught obedience to the commandments of the Lord. At the wedding in Cana, Mary, the mother of Jesus, told the servant to do whatever Jesus commanded them to do. So gihimo nila ni. Then, miracle happened niya ng higayon. So, matinumanon na kita. Kung sa'y sugo sa Ginoo, tuman lang kita. Ingon siya nga, simba mo nga lang papaulay, balaod mo na, simba ta. Ingon siya nga, nagsakit man ka, padoktor. Ha? Mo lang magiya sa Ginoo.
Kung sakit ka, pa-check-up. Tambal o mga herbal. Ug unsa man. Kung tumano na to ang sugo sa Ginoo, may milagro sa atong kinabuhi. Dili kay Ginoo magampol ay ko nimo Ginoo. Ayuha ko sa sakit, wala ko tay gitambal, wala ko tay gidapat, di ko ta mukaon. Sa insakto. Sutuman ta aron makabaton tag milagro sa Ginoo. Bisag unsa yang suguon basta ang Ginoo nagsugo. Tumanon lang ginato aron makabaton kita og milagro. It was obedience to the instruction of Jesus that enabled them to experience the miracle. We must be careful to obey the instructions that the Lord gives to us. We must live according to the Word of God. Ingana, kung gusto tag maka-eksperyensya o mga milagro sa atong kinabuhi, we must be careful to obey the instruction that the Lord give us. Di ba? Nahatag ka na to. We must live according to the Word of God. Kinabuyan ginato ang pulong sa Ginoo. Ikaw second to the last. Instruments. Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Ang instrument, ug unsa may anaara nato, gamito na sa Ginoo nga instrumento, alang sa kalampusan, alang sa milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi. Bisag unsa lang na sa balay. Mao ni nakita ni Ginoong Hesus nga na sila yung mga jar dito. Ingna ka ng jar, pwede na. Ako, himo na itong instrumento sa milagro. So God uses ordinary people to be His instrument. Abi ninyo, kita nga mga ordinaryong mga tao, sa ordinaryo lang tayo, himoon tag instrumento sa Ginoo. Ang milagro mahitabo sa atong kinabuhi. Kay sa Acts chapter 9 verse 15 nagingon diri, but the Lord said to Ananias, kang Ananias gingnan ni siya, go, lumakaw ka Ananias. This man is my chosen instrument to proclaim my name. Gigamit gani ni Ginoong Hesus si Ananias nga adtua kini si Saulo. Kay siya himo na kong instrumento sa pagdala sa akong ngalan ngadto sa makatawan, mga hintil, mga kadagkuan. Si Saulo sa ordinaryo nga tao. Mamamatay ang tao gani siya. Apan gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron makabaton ang makatawan og kamatuoran. Ang Ginoo daghan gipagamit sa Ginoo. Mga ordinary lang nga people, mga katawan, murag dili mo tuwang uban. Apan kung ikaw ug ako magpagamit lang sa Ginoo. Magpagamit nga himon niya nga mga instrumento, daghan makaila sa Ginoo. Inaagi sa matag sa kanato kung kita magpagamit lang diha sa Ginoo. The Lord uses instruments to perform His miracle. At the wedding in Cana, the Lord used the water that was available to perform a miracle. Jesus used 5 loaves and 2 fishes that was available to feed the 5,000. Kung nakinumdum mo, simple lang ang gigamit sa Ginoo nga tao. Ang batang gamay, simple lang ang iyang instrumento. 5 ka tinapay o 2 ka isda, apan napakaon ang linibo ka mga tao. Sa panahon sa wedding sa Cana, simple lang ang iyang gigamit. Tubig nga kanang naray available diha sa panimalay. Ug unsa may available sa atong kinabuhi, ipagamit kini sa Ginoo nga instrumento aron makabaton kita milagro sa atong kinabuhi. Ang atong time, mayngon ta nga pastor, dili ko kay baluara. Ug unsa lang na kanimo sa talento ra nimo diha ipagamit sa Ginoo nga himo nga instrument. Kung gani na akong amigo ingon siya, pastor, wala ko talento. Siguro kini ako ang pagka smiling, mao ra siguro ni.
Inako ka na, usa na katalito, gamitan na sa buhat sa Ginoo. Niyang sahon mo ni pastor, ingnan ako siya sa diha nga magwalit ikaw ang asaret. Entertain sa mga tao. Ganahan kay siya. Amin kay siya entertain. Mga musta siya, smile din siya. Dayon, pagkanindot. Ingon po tong mga seminarya na to. Pagkanindot sa imong kauban pastor, kay welcome kay mi, smiling layo pa. So, unsa may available ipagamit sa Ginoo? Unsay anaa lang ba? Naa na to ipagamit na sa Ginoo, himuon na niya nga instrumento alang sa milagro nga iyang paghimuon sa matang usapan. The Lord can use whatever we have to perform miracles. He can use even ordinary vessels to reveal His power. We should allow the Lord to use whatever we have for His glory. Tugutan nato sa Ginoong Hesus nga magamit ka nato alang sa iyang himaya. Ordinary vessels, mga jars lagon, mga jar. Mga simple lang, mga hinimo sa yuta. Apan, gihimong instrumento sa Ginoo alang sa milagro. Ikalima, last. Inspiration, mga kaigsunan. Verse 10, nag-ingon diri, and he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior, you have keep the good wine until now. Sumala sa sugilanon, sa sinugdan, labi kayo ang wine nga ginom nila. Apan, sa diha nga nakainom sila, nakapaton ang uban ng kalipay, apan ang uban wala nakainom. Pinahotdan lagi. Apan, sa diha nga naghimog milagro ang Ginoo, nga ang tubig himo niya wine. Siguro ang uban, nisulay na po pag-inom. Ingon ang uban, kini nga wine mas nindot ni kaysa primero. Pinaka the best nga wine so far nga among na inom sa pila ng mga kasal nga nitabo. Siguro ang anak, siguro ilang may eksperyensya. Kung gani nagingon pa gani ang uban, anong gitaguan pa man ninyo ni? Mao ning pinakamaayo nga wine, wala sila kabalo nga si Jesus Christ ang nakahibalo ra mo dato ang mga servant nga nagtuo kang Hesus nga gibutangan ang mga jars og tubig nga nahimong wine. Apan kining mga guest na kaigsunan, wala ni kahibalo sila. Ug gani nagaingon pa gani diri, you have kept the good wine until now. Taguan pa gani ninyo ang maayong wine tud karon. So, mao nang na-experiencehan na milagro nga nahitabo. Believe and trust Him. Mga kaigsunan, ang usa nato ka inspiration sa diha nga makita nato si Ginoong Hesus nga naghimo natong milagro. Ma-inspired ta niya labi na ang atong pagtuo mo kining usa inspirasyon sa atong kinabuhi. Kinagingon ang John chapter 10 verse 42. And in that place, many believe in Jesus. Sa daghan nga milagro ni Hesus nga nahitabo, daghan niya ng lugar nito sa Ginoo, nisalig sa Ginoo. Busa o kaigsunan, kung gusto nato anay milagro sa atong kinabuhi, himo natong inspirasyon ng atong pagtuo diha sa Ginoo. Himo natong inspirasyon si Hesus sa atong kinabuhi aron makabaton kitag milagro sa ato na kinabuhi. Here Jesus intervened and performed a miracle by turning the water into wine. And His disciples believe on Him. Inspired kaayo ang mga disipulo ni believe. Grabe kay ning ang kauban. Grabe kay ni among magtutudlo. Grabe kay ni among Ginoo. Didto nahimo ang milagro ug ang mga katawhan nituo kaniya ug labaw na ang mga disipulo nahimo nila inspirasyon si Jesus tungod sa milagro nga ilang natagamtaman. The miracle that Jesus performed inspired the disciples and caused them to develop a strong faith
in the Lord. Mga kaigsunan ng milagro na nailahang nakita kang Hesus nga gi-perform sa Ginoo, kini nakahatag nila kadasig sa mga disipulo o tungod sa kadasig nila usa kini ka pamaagi o na-eksperyensyahan nila nga ang ilang pagtuo madevelop kini nga lig-on diha sa tubangan sa Ginoo. Abi nimo kon kita makakitag mga milagro, tuo kita. Wow, pagnindot sa Ginoo. Imilagrohan ta. Naagi sa atong pagtuusang makabaton kitag milagro. So atong isumada gamay. Sa 5 nga ay kung gusto mo milagro sa inyong kinabuhi, imbitaha si Ginoong Hesus. Kung gusto mong milagro sa inyong kinabuhi, na ginatawag intercession, pagampo, pag-request sa Ginoo. Kung gusto sa gamog milagro sa inyong kinabuhi, paminaw o sunda ang instruction sa Ginoo. O gusto pagkag-milagro sa inyong kinabuhi, itugot ng unsa may anaa sa atong panimalay, unsa may anaa sa atong kinabuhi, itugot ka na, ihatag na sa Ginoo nga himo ni nga instrumento alang sa matag-usa nato kay kinabuhi nga makabaton kita og milagro. Number 5, inspiration mga kaigsunan. Itugot sa atong kinabuhi. Ang atong inspirasyon walay lain si Kristo nga labaw nga makagahom sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo himo usab nato inspiration sa atong kinabuhi aron makabaton kita milagro sa atong kinabuhi. We must cause every miracle that the Lord performs to become an inspiration for us to have a greater and deeper faith in Him. Mga kaigsunan, andom nako karong adlaw nga ipapahulay ang atong pagtuo kang Ginoong Hesus musamot o kalalom o kadako sa atong kinabuhi. Kaysa diha ang kita na ipagtuo, makabaton ta o milagro sa atong kinabuhi. Ining 5 kaay mga kaigsunan, pandaan na to. Ining 5 kaay, diri nga nagaingon diri, invitation, intercession, instruction, instruments, inspiration, mo kini hinungdan nga ang Ginoo mo perform o milagro sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, yaning hinapos ng panahon sa atong kinabuhi. Grabing virus karon. Bisan gani sa among lugar karon diri sa Pagadian. Ang among lugar karon kaigsunan, nagtaas ang maong COVID, daghan kaayo na napiktuhan. Bisan sa atong nga membro sa iglesia. Busa, kung gusto tang milagro sa atong kinabuhi, nga mahalikay ta, maayo ta nining virus, mahawa na ning virus, niining atong palibot karon, imbitara si Ginoong Hesus. Kung na-request ta kang Ginoong Hesus, kung gani, imuon ta niyang instrumento aron makaperform siya ang milagro. Tugot usab nga himo nato nga inspirasyon si Kristo sa atong pagpangabuhi while nagapaabot sa Ginoo. Kung gusto kag milagro, imbitara si Ginoong Hesus. Kung gusto sa kag milagro, request sa Ginoo. Moro gini akong andom mga kaigsunan nga makabaton kita og milagro sa atong kinabuhi while nga nagapaabot sa iyang balik. Ang Dios mga panalangin kanatong tanan. Magampo ta. O Dios nga balaan, salamat Ginoo sa mga pamaagi nga kami makabaton og milagro gikan kanimo. Imo nang gipakita dito sa kana Ginoo. Primero kini nimo nga milagro. Ug gani makatawhan nakabaton og kalipay luyo sa ilang mga problema. Musa karon nga panahon ako nagaampo usab Ginoo. Himuwa ang milagro usab sa matag usa ka. Makaigsunan nga balatian milagrois sila Ginoo.
Mga katawhan nga wala na'y paglaom, milagruhi sila nga makabaton silang paglaom. Mga kaigsunan nga wala na sila paglaom tungod sa ilang trabaho nga nawadaan sila tungod ni aning pandemic. Milagruhi usab sila. Kanamo usab Ginoo, labi na sa pananapi. Ang nasod karon tagilid sa pananapi tungod sa pandemic Ginoo. Apa nagahangyo kami nga milagruhan usab nimo ang matag usa namo nga mga pangabuhi aron makabaton o kalipay ang matag usa namo sa panimalay. Busa Ginoo, salamat sa imong mensahe nga among nadungog karon. Ikaw ang Dios kang kagahom nga maghatag milagro kanako. Panalangini kini nga mensahe nga dili makawang sa matag usa namo. Salamat sa imong pagtubag sa akong pagampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. So, salamat sa inyong pagpadayon sa pagsubaybay sa atuang pagwali sa matag adlaw nga Sabado. Ug ako magaingon, once again, happy Sabat, ug magkita na ita sunod nga Sabado. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.